the rumors of my death are highly exaggerated. Ligtas na po! Oh, ligtas na po mga kababayan ang ating Pangulong si Ngagva. Dahil isinugod pala ito sa ospital kagabi daw mga kababayan dahil sa matinding discomfort na nararamdaman niya. Ewan lang natin dahil hindi in-specify mga kababayan ng Palasyo Malacanang kung anong klaseng discomfort ang nararamdaman niya. Discomfort nga ba sa ulo? Discomfort sa paa? Sa harapan? Sa likuran? O sa puwitan? Ewan lang natin mga kababayan dahil hindi nila in-specify. Pero mga kababayan, sa lahat ng mga post sa social media, sa mga mainstream media, sa post nila sa Facebook, kung babasahin mo sa komento, hindi talaga nawawala mga kababayan ang katanungan na baka na-overdose daw itong si Ngagva. Na-overdose saan? Ewan lang natin mga kababayan, pero ngayon mga kababayan, ligtas na daw at nasa stable ng kondisyon si BBM, sabi ng Palasyo Malacanang. Panoorin niyo po ha. Inianunsyo ng Presidential Communication Office ngayong umaga na buong gabing under medical Alerto! 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 Isinugod sa ospital si BBM. observation si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa PCO, precautionary measure ito matapos siya makaranas ng discomfort. Oh, discomfort. Aling bahagi ng kanyang katawan ang discomfort? Bakit nagka-discomfort? Anong diagnosis? Discomfort lang? Di ba dapat mga kababayan, open to public itong kalusugan ng ating presidente kung ano at niyang nararamdaman. Sabihin niyo daw kung bakit na-discomfort siya. Inabusuhan siya ng mga doktor na magpahinga. Stable naman ang kanyang kondisyon. Di ba sobrahan na yun sa pahinga? Wala nga daw trabaho, di ba? Sabi pa ng PCO, patuloy na ginagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin habang nasa grabe. medical observation. Medical observation. Nakabalik na siya sa Malacanang. Nakabalik na pala Ano na yun? Wala kaming pake. An official statement. Mm. The President spent the night under medical observation. Doon pala natulog kagabi mga kababayan sa ospital. Hindi nakarating sa ating mga yung mga puting ahas mga kababayan, hindi nakapag-report sa atin. A precautionary measure after experiencing discomfort. Discomfort! His doctors advise rest and monitoring. And rest in Malacanang daw mga kababayan. Rest in hospital for overnight lang tapos pinauwi sa Malacanang. Doon ka na tumuloy sa pag-rest. And his condition remains stable. Stable na. Bakit kagabi unstable pala? The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation Wawi! and has returned to Malacanang. Demonyo. Do we know what particular Ang itsura nitong sakle kaso parang demonyo mga kababayan discomfort did the President anong discomfort? experience last night? Anong klaseng discomfort mga kababayan? Dahil ang ABS-CBN mga kababayan, nakakatawa mga kababayan, ang word of the day nila. Tingnan nyo sa post ng ABS-CBN, ang word of the day, Mirisi. Mga kababayan, parang Spanish word yan, tapos slash Bisaya na inadapt ng mga Cebuano at mga Bisaya mga kababayan na ibig sabihin, buti nga! Yan ang word of the day ng ABS-CBN. Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang Akala namin information officer ka. Anong klase impormasyon na hindi nabanggit sa yung impormasyon na totoo? Saan bang discomfort? Sa ulo? Sa likuran? Saan? But ang importante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan Saan? na siya po ngayon ay Ngayon! muling nagtatrabaho. Ay, nako, muling nagtatrabaho. Kahit pa'y walang discomfort yan, mga kababayan Bigla-bigla lang, sumusulpot na kunwari yung mga kababayan, trabaho ko. Grabe mga pictorial at saka yung mga video camera. Ilang linggong mawawala. Wala rin tayong paki. Bahala ka. At nasa Malacanang, siya po ay nasa maayos na kalagayan. Naayos ang lagay niya. Mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Ay, kanino? Private daw. Kababayan. So does it mean that we Private, meeting session? So, ganyan mga anong mga session dyan? makikita rin siya ng public in the next few days? Ay, wala kami, kahit hindi na Or makita. should we expect the President to take it easy Wala and kaming stay in pake. Malacanang for a while? Magtago muna siya hanggang 2028. Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po. So makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At Sarap. tingnan po natin kung Sarap batukan itong si animal na to. Hindi kayo tayo makasuhan mga kababayan. Gusto sabihin, ang sarap batukan. Hindi naman Hindi naman natin babatukan. Ang sarap lang.
Kung pwede lang, pero hindi natin gagawin. Kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung ma-advise siya ng doktor na Hindi lulusot ang kamay sa sa okay TV. naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Ay, wala kami pakialam kung hindi sentro namin rin makita. ngayon ng debate, ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan na lang, Jr. Ano nakikita nyo po dito rito, na lang kami sa impeachment. Prof, kasi may pahayag agad si Congressman Erice na di umano, may abogado ito Basura, daw ng sabi ni First Lady Erice. against kay Glenn Chong dun sa disbarment. Inigunda naman ito ni In fairness, mga kababayan, hindi yun natuloy. Pero, siya na sana yun ang kukunong abogado. Congressman Pulong Duterte at pero ay marin pong itong itinanggi ni Attorney Andre De Jesus. Good morning, Malu. Na siya po ay abogado ng First Lady. Prof. Oo, yung komentaryo, parang siya yung magiging abogado ni Admiral. laban dun kay dating kongresista Glenn Chong, pero hindi yata yun natuloy. Kaya tama in a way yung sinasabing hindi, pero siya yung Tapos ang sabi ng abogado, mga kababayan, si De Jesus, ang sabi niya, magpapatanggal daw siya ng bayag, mga kababayan, kung mapatunayan na ang abogado ni Adlisa. Kasi hindi natuloy tanggalan ka namin ng bayag. lapitan ng First Lady. So, malapit para mo makonsider na hawakan yung kaso. Hindi nga siya ang naging abogado dahil hindi natuloy, pero mayroon silang connection, mga Talaga kababayan. natuloy. Mayroong contact. Opo. Yan yung kay Glenn Chong. So, sa tingin ko, yung ginawa nilang pagpa-file is to avail of the inoculation, which is the 1-year ban. Binabakunuhan, bakunahan. Nabanggit din ni Congressman Erice Para ma-trigger ang nung 1-year nabasa niya ban. daw itong 15 pahina lang daw na Oo nga, no? impeachment complaint. Ang sabi nga niya rito, 15 pages lang, mga kababayan, tapos yung articles na ginamit nila 5. So 3 pahina lang each. Ano ba yan? kulang sa Kulang. substance, kulang sa In research, substance, kulang sa ebidensya, documentation, kulang yan. sa ebidensya. In short, basura at mababasura. Basura. Na ito. Madali itong madismiss, sabi niya, Prof. Pwedeng basta within 10 days daw, mga kababayan, pwede pa naman daw magsampa ng impeachment dahil lang yan, pag-isahin yan mga kababayan. Pwedeng humabol kayo, kung sino mang mga kakampi ni PRRD, mga kababayan, at BP Sara. Lagyan nyo ng substance para mahabol sa within 10 days. Admar, kasi ang basihan niyang mga sinabi ni Congressman Erice, yung ruling ng Supreme Court dun sa impeachment case na idinulog laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi doon klarado na kumpleto dapat ang ihahaing, may evidence, hindi ka yung naghahanap ka ng evidence in the process of the impeachment, kumpleto yung Dapat annexes, kumpleto, oo. at yan ay ibibigay doon sa taong ini-impeach para makasagot, para kumpleto, hindi fishing expedition. Hindi ko pa na lubusang nababasa yung 15 page, nakita ko lang yung unang 4 na naghahanap nga ako ng evidence, kasi yung number 1 niya tungkol dun sa rendition na ginawa kay Presidente Duterte, doon na lamang sa record ng Foreign Affairs Committee ni Senator Amy Marcos. Ang kapal na ng dokumento. Dapat nakipag-ugnayan sila kay mga kababayan, Amy Marcos, para makakuha ng mga dokumentos, mga kababayan. Wala ang nipis lang, mga kababayan, na parang, eto lang, tapos kayo nang bahala kung maniniwala kayo, hindi. So, doon pa lang, doon sa unang Sungabels. charge ng complaint, talagang may kulang. Kulang-kulang. Opo, pero sa tingin niyo po, ito kasing 5 na kanyang pinagbasehan sa paghahain po ng impeachment. Like kagaya na nabanggit niyo po, na yung respondent daw, which is PBBM, ay ipinag-utos, pinayagan ng kidnapping at surrender kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, yung sinasabing drug addict daw ang Pangulo at naapektuhan nito ang kanya Hospital nga kanina.
Kagabi, nag-spend daw mga kababayan at saka yung mga komento talaga ng mga netizens mga kababayan, sabi baka na-overdose daw. Tingnan nyo, basahin nyo. Sa lahat ng posting mga kababayan, mayroon talagang mga komento, na-overdose na yan, o ganyan. Ang judgment at leadership. Pangatlo, yung Judgment at biglaw leadership. na pag-veto ng sa mga unprogrammed appropriations at iba pang mga unconstitutional na mga provisions sa GAB o General Appropriations Bill noong 2023, 2024 at 2025 maging sa 2026. At sinasabi niya na nakabenepisyo din naman sa kickback mula sa mga budget insertion. Ano nga meron ngang ebidensya at si Zaldico niyan na naghatid sila ng pera kay Marcos mga kababayan. Yun mga kababayan ang dapat gawing witness si Zaldico. Mulo at mula sa Ghost Flood Control Projects. At ito pong paglikha ng ICI na sinasabi niya at naniniwala siya na lang ito, pangdepensa para doon sa mga korap na mga kaalyado. Kumbaga, itong mga bagay na ito, kumbaga legit itong mga questions na ito, pero nakikita nyo po na parang malabnaw ang kanya pong reasoning. Ang laman kasi doon. Nagbabase lang sa news article sa Prof. Malu. Admar, legit yung issues. In fact, parang hinimay nung nagplano niyan, ano yung issues na talagang matitindi ang pagkakadikit sa Pangulo. Pero saan ka naman nakakita na complaint na madali mo naman ma-access yung mga public documents Kasi dun sa Duterte nag-hearing, dun sa drug addict dapat meron siyang at least man lang yung kopya nung drug test nung tumakbo, 'di ba? Yung Hindi. Na lang, yung sa drug addict mga kababayan, humingi na lang siya ng affidavit, sworn affidavit like kay Aimee. Dahil credible sa Aimee mga kababayan veto ng GAB mula 23 at sinama yung 26, wala kang nakikitang specific, no? Yung dapat ibinito? Yung kickback, hindi pinakikita saan galing ang kickback, ano ang porsyento, yung ICI. Kulang talaga. The documents, the paper trail is so huge that to file a 15-pager impeachment case does not 15 lang. do justice to the Injustice. 5 issues that has been identified, 5 charges, no? So ako ay sumasang-ayon dun sa mga nagsasalita ngayong ganitong kaaga na sa form at substance talagang malabnaw yung pagkaka-file at halatang-halata mong minadali, although ginamit talaga yung mga issues na tinatapon sa presidente. Tapos, ang purpose nila niyan mga kababayan, 'di ba siguradong basura na yan dahil kulang sa substance, kulang sa ebidensya nila na presenta. Sasabihin nila na, tingnan nyo, napatunayan na hindi totoo ang mga akusasyon sa presidente dahil, nung nagsampa ng impeachment, na basura ito dahil kulang sa ebidensya. Ay nako, mga animal. Another propaganda na naman ng mga wisit. Siya ang mauna, no? Yung initiate ay mangyayari sa pagre-resume ng Kongreso at mapag-usapan kaagad. Ang pagkakaiba lamang dun sa bago nung desisyon ng Supreme Court, wala na yung fast break. So kailangan dumaan sa Committee on Justice headed by Congresswoman Luistro at Si Luis Tropa. 39 members nun, pati minority sa tingin ko yun Bumangag. boto, para mapawal ang bisa pati minority. na yan. So kung ang pinagtatalunan lamang ay evidence, malabnaw yung impeachment na na-file. Kaya ako nasabi na ginamit lamang yon para ma-inoculate ang presidente, yung sinatawag na sham impeachment, no? Sham. Para lang ma-inoculate Hindi 9 na sham. Siyam, sham. nung 1-year ban.
para palang itong impeach me, kidnap me, hold up me, para mga Impeach me ganito ko, pala no? ito, Prof. Pero meron pong pahayag ang palasyo rito at Ay, kukunin nako. ko po ang Nako. Oh, Claire Castro na naman. kung pananaukol dito. Kung naaakma ba, kumbaga parang yung kanilang pagtanggap or ilang kanilang tugon dito sa naging impeachment ay kumbaga normal ba, natural ba na ganito ang kanilang pahayag? Kasi Ano pala sinasabi sabi po, nila? parang tinatanggap. Ang sabi nga dito, i-quote ko na lang po si yung ayaw makipagdebate po sa inyo. Sabi ni Secretary Si Castro, sabi niya rito na Napatawa na lang si Malo, oh. kung ano man po ang nandyan at naihain ng impeachment complaint, igagalang po yan at dapat lamang po sana lahat po tayo. Wow, biglang parang pinagtanggol pa mga kababayan ng nagsampa ng impeachment. Po, mga miyembro ng House of Representatives ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Itong ganitong pagsagot sa ganito kalalim na mga issue po, kumbaga nagtutugma ba siya? Parang Hindi, parang fishy. Dapat nagalit na, di ba? parang hindi na Dapat nababahala. natutuwa sila mga kababayan na yan, mga syunga ang nag-file ng impeachment dahil kulang-kulang. Dapat ikinatuwa nila mga kababayan. Ngayon, parang pinagtanggol pa. Parang okay lang. So kaya nakukonclude ng ilan sa ating mga kababayan na parang impeach me siguro 'yan. Well, alam mo naman si BFF ko no? May problema siya talaga sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. So, Problema sa itong pag-iintindi. kanyang mga sinabi, Akala natin sa pag-iisip. dapat siguro ikabahala kasi sa kasaysayan ng presidential politics, no, wala pang nai-impeach na presidente. Merong na-impeach sa House, si Presidente Estrada, pero nag-collapse naman yun sa Senado. Si President Gloria Macapagal Arroyo, beses in-attempt mag-impeach, no? Pero hindi yun nakapasa sa House of Representatives. Impeachment din yun. Parati natin titingnan na mahalaga itong mangyayari kasi maraming issues ang binato sa Pangulo at dapat mabagabag sila dahil ang ekonomiya natin talaga maaapektuhan ng ganito dahil nga ang paghina ng ating ekonomiya, no? So hindi ko alam kung Bahala na yung ekonomiya. Basta lang mga kababayan, na-impeach na si Marcos. Babalik lang din yan. saan siya humuhugot ng Gaganda pa siguro mga kababayan. Then mawawala na ito tuburan ng sinasabing tuburan ng korupsyon. ng pananalita niya, pero kung yun ang sinabi niya at yun ang posisyon ng palasyo, Hindi, posisyon lang yan ni Claire Castro. Imposible naman mga kababayan na ura-urada mayroon ng sagot galing sa Malacanang. Katatanong pa lang, ang skulod. masasabi ko lamang dyan, sa ligang batas, ang impeachment is a constitutional process provided yan sa ating saligang batas. It is one way to make a leader accountable to the people. It is a process that is based in our constitution. So, karapatan niya ng taong bayan, karapatan na maghaing ng impeachment sa mga liderato natin. Opo, bilang isang political strategist din po, Prof. Pag mga ganitong actually legit itong mga mga punto. Gumagamit sila ng mga legit na mga punto pero kulang sa dahilan kung substance. bakit sa impeachment, no? Parang nakukulangan lang kayo doon sa pagpresenta na mismo, no? Pero dahil na open ito, kumbaga makasasama ba ito sa imahe? Dahil magiging legit na dapat na pag-usapan na talaga ito. Prof, kasi sa nakalipas, medyo medyo alam niyo na, pinalilihis nila yung issue. Pero ngayon, dahil sa meron ng ganitong impeachment, tingin niyo po maapektuhan yung imahe ng Pangulo? Anong imahe? Wala nang imahe. Wala nang imahe ang Pangulo. Sa current state na ang kanyang trust rating is low. Negative. Anything that is in the 20s ng trust rating will invariably affect
any impeachment proceeding, no? So makikita natin yan na yung timing ng pagpapa-file ay napakadelikado, lalo na kung ang pagdaus-us ng tiwala ay 2/4 ng nararamdaman. So kung tayo'y pumapaloob sa first quarter at yan 2 quarters na. tumulong hanggang 2 months, the first quarter reading Wala na, hanggang 2028 na yan. Oh, malo. be again possibly go down, no? It depends on paano nila sinagot itong 7 charges, 'di ba? Ito ba o 5? Bakit hindi sinali mga kababayan ang yung sa PhilHealth? Ang sense ko hindi nga aabot sa trial yan eh. Ang sense ko Pwede na pala i-dismiss. i-dismiss. Mm. No? They will initiate Tapos magyayabang mga kababayan. Oh, ibig sabihin lang nito na wala talagang mga basihan daw mga kababayan ang mga bintang labang kay Bangag. Lokohan na naman ang mga leche mga kababayan. on Monday, they will place that in the order of business. That is already initiation. Refer to the Committee on Justice, and the Committee on Justice will just, find kasi yung pagkakagawa merong 5 charges na talagang ang sense ng taong bayan talagang totoo. Tapos wala namang ebidensya. So Merong ebidensya pero hindi lang nila presenta. makikita mo yung paglalaro dun sa mga charges at ang tingin ko madidismiss yan. Ang tingin ko kahit anong impeachment laban sa Pangulo ay madidismiss sa House of Representatives. Bago lang si partner MJ kasi tinanong po si Yusek Castro kaugnay nga po dito sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte na sinigundahan yung nabanggit nga ni Congressman Erice nga abogado raw ni First Lady ang nasa likod nitong impeachment laban kay President Bongbong Marcos Jr. At ang sinasabi niya rito, ini-explain na hindi raw nagtatanim ng ebidensya ang administrasyon, ang Pangulo. I'm implying mga kababayan na nagtatanim ang mga Duterte. Sabi pa niya rito, Duterte na naman ang kanyang nilason mga kababayan. Leche talaga yun si Claire hindi Castro. tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Aroy ang hudas. Tingnan nyo ang kasinungalingan mga kababayan. Libelous, mga kababayan, fake news. Sila lang po yata ang sanay sa ganoon. Matatandaan natin na nasampahan pa ng libelo itong si Yusek Castro. Sa tingin nyo po, ano pong masasabi nyo rito po, na inaratangan pa na Binaliktad, no? Duterte na naman mga kababayan. Tingnan nyo ang ungas na yan. Duterte na naman ang may kasalanan. mahilig daw magtanim ng ebidensya ang dating presidente. Tapos nabanggit pa niya, sila lang po, so marami na, sila lang po yata ang sanay sa ganoon, Prof. Galing yan kay BFF. Opo, yan po yung nabanggit niya kahapon yata ito na. Galing sa Kasi syunga. alam mo nakakatawa abogado siya. Nga ba? Pati si Atty. Topacio mga kababayan, abogado daw, di umano. Parang malaman yung sinabi ni Atty. Topacio. Paano niya naiintindihan yung pagtatanim ng evidence unless ginagawa niya at she can readily identify yung tanim gawain ng siguro evidence. niya. But let me Gawain. aside, whether tinanim yung evidence or not, kailangan sagutin ng Pangulo at whether itong final at endorse ng isang party list representative, kailangang i-prove nila that this is not a sham impeachment. Sham. At clearly sinabi ng Supreme Court na in the process of the impeachment, may right na mag-avail at i-direct sa Korte Suprema yung questions tungkol sa uri ng impeachment na i-file. So
hindi ko maintindihan kung bakit ang pagsisisi niya ay dun na naman sa dating Pangulo na wala namang kinalaman yung dating Oh, Pangulo. napunta na naman mga kababayan kay Duterte. Walang hiya talaga itong, ay, nakambudas. Dito sa impeachment ng kinakaharap ng kanyang amo. Alam mo, yung dating Pangulo na ando na sa Netherlands dahil sa kanilang pagpaplano na Pagkikidnap ng mga bangag. isurrender siya illegally. So ang tanong ko, kanino kayo natatakot? Bakit natatakot sa anino? Wala dito. Inalis mo ang Pati dating anino. Pangulo. Pati anino ni hindi ko Digong mga kababayan, maintindihan no? Bakit lahat ng blame Takot pa rin sila. binabato dun sa dating Pangulo? Ang akin lamang, kung hindi siyam na impeachment yan, ituloy natin. Siyam. At tingnan natin kung saan dadalhin itong impeachment. Kasi may 5 na charges na sa complaints nila na klarado, issue ng taong bayan yan. No? Since sila ang mahilig mag-preempt ng proseso at sila ang gumawa nitong siyam impeachment na ito, dilunukin nyo yung ginagawa nyo. Dahil dito, magagalit na naman ang taong bayan. Hindi pa nga tayo tapos dyan sa flood control project at hindi pa natin nalalaman kung ano ang punot dulo niyan. Saan ka naman nakakita na investigasyon ang DBM hindi pinagsasalita? Ang DBM Oh, DBM, hindi BBM. ang pinanggalingan ng money trail. Wala na, di ba? Tinanggal na nila sa Amina Pangandaman. Yun ang may alam mga kababayan. Nasaan na yun? Baka pinatakas na. Ang DPWH ang pinanggalingan ng paper trail. Ang nakikita lang natin yung papeles na kine-question nila dahil nawala na nga si Yusek Cabral. Hindi natin nakikita Ay, yung na. pondo, no? Kung paano ginawa nila na ang program appropriation ay napondohan galing sa line item. Hindi ba unconstitutional yun? Unconstitutional Ang is- program appropriation, walang pondo. Biglang kinuha mo sa ibang mga budget para pondohan yon. Tama ba yun? So, Hindi. hindi ko maintindihan dyan sa BFF ko ba't ang tinitira niya ang dating Pangulo. Maraming issue ang dating Pangulo pero may paraan para pasagutin siya. Ngayon, kayo ang nagpadala sa kanya sa Netherlands. Tapos ngayon, sisi kayo ng sisi doon. Bakit hindi kayo tumayo sa sarili niyong paa para depensahan itong mga issues Budas sila na binabato sa kanila? There, Judas. Po, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, bilang pong strategist, no? Strategically speaking, good strategy po ba na ipagsabay yung impeachment ni PBBM at VP Sara sa hangarin po na siraan ng Vice President? Maganda ba magkasabay? Sa tingin ko, wala na silang maitapon kay BP Sara eh. Wala na maitapon. Kaya hope na it will drag on, no? Mabuti ba yun sa kanilang dalawa? Sa tingin ko, mas masama sa Pangulo dahil ang kanyang tiwala at approval rating ay talagang Bagsak. pababa ang trend. Spaghetti pababa. Kay BP Sara na trust rating niya ay bumababa pero within the margin of error. So pag Parang as is lang mga kababayan kay Sara. Bumaba, 1 puntos lang. Wala na, statistically mga kababayan, pero insignificant. sila mas mataas pa rin si BP Sara, no? Makikita rin natin na mahirap ang dalawang maging matataas agva. na liderato ng ating bansa ay mai-impeach. Ay, okay lang na basta ma-impeach lang si Bangag mga kababayan. Wag lang si Sara. It is a reflection Dahil of wala, the kind of administration that we have. But again, as I said, Yan ang gusto ng mga dilaw, no? Ma-impeach si BBM at Sara. Kaya willing-willing sila mga kababayan na magsampa ng impeachment kay Bangag. Akala natin kakampi na o parang inaano ng mga kababayan, tinatraidor. Dahil yan talaga ang kanilang plano right from the start. I-impeach si Sara at si Bangag. Tapos ilalagay nila ang kanilang kandidatong uhugin na si
pagpag mga kababayan at sa virus. That is the right of every citizen to file. And the role of members of Congress, especially the House of Representatives, is to endorse it and then to try it. Because under the Supreme Court ruling, there should be trial. You just cannot, abbreviate and send it to the Senate. So, medyo pumapasok tayo sa mas masalimuot na sitwasyon kung magkakasabay ang impeachment sa dalawang matataas na opisyal ng ating bansa. Opo, ma'am, may wala ako ng topic dahil may pinost po ngayong gabi si Congressman Paulo Marcoleta at nagkita Sino na yan? po Si Paulo. Congressman Leandro Leviste at si Senador Dante Marcoleta. Meron po kasi siyang binanggit sa kanyang post na medyo interesting, no? Anong I-quote ko sabi lang, ni ma'am. Sabi Paulo? niya, millions of government funds are being poured on troll armies. Oo nga, no? Yung mga tagapuri ni mga kababayan, Lisa Areta. The fierce lady, so beautiful. Grabe mga kababayan, yung mga Pakistani. Puring-puri kay, Admiral. Maganda daw. Just to save face in a futile attempt to alter public opinion. Narinig ko na halos lahat ng peer agencies ay binayaran na nila. PR. At ilang news outlets ay naka-payroll na sa kanila. Ma'am, anong reaction mo po dito sa information war na nangyayari po ngayon sa ating bansa? Fake information, no? Oo, ang information warfare nagsimula sa international, no? Ngayon mukhang yan na yung pamamaraan to counter the narratives of the people themselves, no? Makikita naman natin ang nangyayari sa debate tungkol dyan sa flood control project. Makikita rin naman natin ang mga ginagawang what do you call this, pagtahimik ng mainstream media, no? Kaya nga, no? May news blackout. Anong gusto nila mga kababayan? Magnakaw lang ng magnakaw ang mga hudas na to? At hindi natin maintindihan ano ba talaga nangyayari at bakit pili lamang ang lumulusot na balita. Yun yung sa mainstream media. Pagdating mo naman sa social Kasabwat mga kababayan sa korupsyon na ito, no? Nangyayari sa media. media, makikita mo talagang active ang mga trolls, no? Kaya nga sinususugan ko yung panukalang batas sa Senado na kailangan talagang matigil yan troll army kasi walang maidudulot na maganda sa civics at saka sa pamamahala. Yung mga kababayan, mayroon ng ebidensya yan. Yung OpenAI mga kababayan, sinabi na yung si Jiger na isang dilawan, may-ari ng PR firm, sila yung gumagamit ng AI mga kababayan, pang fake news. Makikita mo na pataas ng pataas ang at pagpasok nila sa mga iba't ibang pages na maraming supporters o maraming pumupunta at makikita natin almost pareho word for word yung mga sinasabi at pag tiningnan mo Pareho. nakalock ang profile nila. Lock. Yan na, no? Nakalock ang profile. Kaya nga dun sa panukalang batas dapat maging answerable yung mga social media applications para masawata itong ganitong mga bagay. Malaki ang budget ng PCO. Sinabi mo si Congressman Marcoleta yung naglabas niyan. Isa sa mga Gamitan na ng Intel Fund. Paano na yan mga kababayan? Dahil ang administrasyon daw di umano ang gumagamit ng troll farm. Kaya hinahayaan. Dahil sila ang nagbibenepisyo daw di mga kababayan. tinanong niya during the budget hearing is essentially the PCO budget and whether certain amounts are being used for the maintenance of a troll army. That troll army has been there since 2022 and meron ng report na yung troll PR firm ng Si Jiger, bilyonaryo. One of the officials of GOCC has been called so OpenAI mismo mga kababayan ang nagsabi.
lumalabas at lumalabas na may troll army. There's a huge Huge. I care organization or team in the House of Representatives that essentially does trolling. So mahirap kasi nawawala yung totoo na kwento, yung totoo o yung facts. Nakakahiya, no? Tapos, kasali pa mga kababayan sa sa pagpupuri kay Bangag at saka kay Lisa Araneta talaga na, ang ganda! Diyos ko, Lord! At ang makikita mo, Nagbabayad mga kababayan para purihin siyang maganda. labanan talaga kung sino ang magkocontrol ng naratibo. Ma'am, ano masasabi po ninyo na hindi na po ang flood control o ang Cabral files na niistorya? Ang niistorya po ngayon, ang mga transaksyon ni Congressman Leandro Leviste. Diversionary tactic mga kababayan para malihis ang istorya. Dahil kapag nagpo-focus tayo sa flood control, papunta ng ilang Bangag mga kababayan. sila na talaga ang malilintikan. Na mga pribado naman, ma'am. Wala naman yung pondo ng bayan na involved eh. Tingin niyo po ninyo. Oo, alam mo MJ, makita mo kung paano sinira, kung paano dinudurog ng mainstream media, ilan sa mainstream media. Katampon ng at, mainstream media. Dito sa social media, all of a sudden may nakikita kang news organization, media organization, para silang kabuti. Dati pag campaign season lang yan lumalabas. Ngayon, ang dami. Bakit? Kasi linilipat nila, dinadivert nila yung usapin tungkol sa flood control into ano ba yan si Congressman Kiko Barsaga? Ano ba yan si Congressman Leviste? They are making examples of these two brave young legislators who is fighting the system para mapakita sa iba, gusto niyang mangyari sa inyo yan, 'di ba? Tumahimik na kayo, huwag kayong mangialam, just tumahimik. Diyan sila magaling mga kababayan, yung mga be a Marcos. team player and nothing Team will player happen sa to you. pagnanakaw, Pero budas. dito sa dalawang mga batang legislators, mga neophyte, ako'y sumasaludo dyan sa dalawang yan kasi parang inoffer na nila yung career nila para lang labanan itong ganitong sistema. Nakakaawa pero desidido yung dalawa na to be talking about death for young individuals. Ang sense ko sigurado sila sa laban nila. Nakakalungkot lamang na walang veterano na tumutulong doon sa dalawang neophytes, no? Nakakalungkot rin na nagsalita na yung bumili sa kumpanya ni Congressman Leviste, pero si Leviste pa rin ang tinitira tungkol sa prangkisa. Tinitira pa rin si Kung titingnan mo Leviste. naman, public record yung franchise public record kung sino yung bumoto, public record kung sino na naghain nung panukalang batas na yon, public record rin at alam yan ni Secretary Garin kung ano nangyari doon sa Si Gagarin. mga proyekto, no? So makikita natin parang ito rin yung linalaban ng dalawa, hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang ang media, kahit oligarko. So hindi ko alam kung hanggang saan nila kakayanin, pero ako nananawagan sa publiko, tulungan natin yung dalawa kasi parang yung dalawa lamang ang talagang tinataya na ang buhay nila sayang dahil ito ay sana bagong punla, bagong panunungkulan, pero sinuong nila itong napaka-problematic na sitwasyon na ang kalaban nila talaga ang nagdudulot ng malaking problema sa ating bansa. Yaan ay ang korupsyon, ang pamahalaan na walang pakialam at ganun na lamang ang paggastos sa pera, ang media at ang oligarchs. Binanggit niya kasi kanina, ma'am, sa press conference na na-cover ko earlier today na nag-i-enjoy siya dito sa trabahong to dahil nga syempre bibigyan siya ng chance. Sa panayam nga sa Vox Populi, sinabi niya na parang sa edad niya naabot niya yung katayuan
no, na privilege, no, na hindi naabot ng iba, at gusto niya na ngayon ng bagong challenge. In fact, sinabi niya kanina sa press conference na wala siyang ibang choice kundi depensahan niyang kanyang sarili, at pag maglalabas pa raw, sisiraan at babanatan pa siya, baka raw umabot sa punto na makapaglabas siya ng informasyon that could bring the administration down. Ganun kalalim